Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Nasa ika-18 linggo na tayo sa karaniwang panahon. Isa sa mga katangian nating mga Pilipino ay yung pagiging hospitable. Na kahit na nga minsan naghihirap sa buhay, minsan na nga naghihikahos, kapag sinabing merong darating na bisita, pilit na gagawin pa rin ang lahat para ma-entertain o maistima ng maayos yung bisita. No? Minsan yung iba nangungutang pa nga para lamang may magastos para sa pag-istima ng kanilang bisita. Pero, yung hospitality na yon, yung pagiging hospitable na yon, no, na katangian natin ay hindi lamang daw nahahayag sa pamamagitan ng pag-istima sa mga bisitang dumarating sa ating bahay. Nung isang araw, samantalang ako'y nagbabrowse ng social media, meron akong napanood na vlog ng isang foreigner at yun ang sinasabi niya, sabi niya sa atin, isa sa mga katangian natin talaga yung pagiging hospitable. Pero katulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, yung pagiging hospitable natin ay hindi lamang napapakita sa pagtanggap, napapakita rin ito sa mga taong nakakasalubong, nakakasalamuhan natin araw-araw. Yung pagbabatian, kahit hindi kakilala, minsan binabati. Na sabi nung foreigner, hindi yun ginagawa sa kanilang lugar. Maliban dyan, pagka merong isang Pilipinong kumakain, no, at may nakasalubong, no, ang alok niya palagi ay, tara, kain tayo. Siguro, karanasan yan dito sa Obando rin. Alam nyo, dito sa Obando, may bihira yung malalawak na kalsada. Karamihan, pagka pupunta ka sa mga bahay-bahay, at yun ang aking nararanasan, talagang daraan ka sa mga makikitid na mga skinita, para lamang marating yung mga bahay ng mga parishioners. No? At siguro, minsan kasi yung mga Pilipino, minsan hindi lang sa kusina kumakain . Minsan kahit sa may pintuan ng kanilang bahay kumakain. Minsan sa daan, no? At yun nga, ano yung paanyaya pagka nadaanan ka na kumakain, ang aalukin mo yung dumaraan, sasabihin mo, kahit hindi mo kakilala, tara, kain tayo. Ang ganda, no? Pero alam nyo, merong humorous side itong pag-alok na ito ng tara, kain tayo. At ano yung humorous side nito? Bagamat nanduroon yung ating pag-anyaya, pero sa kalooban natin, sana wag tumuloy. Sana wag patulan. No, di ba? Totoo naman kasi nga yung ulam mo, halimbawa 1 piraso lang ng tuyo, no? Pero nag-anyaya ka pa rin. Kaya nanduroon yung kaba. Baka ako patulan talaga nito, baka tumuloy. O kaya si Father dumaan, inanyayahan nyo. Lakas pa naman kumain yata ni Father. No? Di ba? Ayan. No? Kaya may kaba. Sino ba naman na makapagpapakain? Halimbawa, marami yung dumaraan, tapos sa anyayahan mo, ang ulam mo, 1 lata ng sardinas. Gaano ba karaming isda ang laman ng 1 lata ng sardinas? Di ba? Konti lang, ilang piraso lang, no? Minsan pa nga, nadadaya pa tayo kasi minsan talagang konting-konti o 2 piraso lang ang laman ng 1 lata ng sardinas. At dito natin mauunawaan yung fear, yung takot na nararamdaman ng mga alagad. No? Kaya nga,
Sinabi sa atin sa mabuting balita, si Jesus ay pumunta sa ilang na lugar, pero sinundan siya ng napakaraming tao. At dahil ilang ang lugar at walang sapat na provision, ang sabi ng mga alagad sa ating Panginoon, paalisin na po ninyo nang makahanap sila ng kanilang makakain. Paalisin na po ninyo. Pero anong sagot ng ating Panginoon? Hindi, kayo ang magbibigay ng pagkain sa kanila. Ano po yung tinuturo sa atin? Bakit ganon? Sabi natin, reality naman eh. We don't have enough. Hindi sapat kung anong meron tayo. We have sabi doon sa gospel, they have only 5 loaves and 2 fishes. 2 lang na isda, 5 pirasong tinapay. Sasapat ba yun? Hindi. Pero ano ang gustong ituro sa atin ng Panginoon? Ang unang gustong ituro marahil sa atin ng Panginoon ay yung mentality na kanya-kanya. No, yung mentality na kanya-kanya. No, 'di ba? Pagkakulang ka, kanya-kanya muna tayo. Sa kanila lang tayo magbigayan, sa kanila ako magbibigay kasi what I have is only enough for me. What I have is only sufficient for me. Kaya kanya-kanya muna tayo. Bahala ka sa sarili mo, bahala ko sa sarili ko, kanya-kanya. Pero ang ugaling kanya-kanya, no? Hindi natin pwedeng sabihin na wala akong pakialam sa iyo. Bahala ka sa buhay mo, bahala ako sa buhay ko. Namumuhay tayo sa iisang mundo. At ang katotohanan, hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong kaugnayan sa isa't isa. May kaugnayan tayo sa isa't isa. Kaya anuman ang ginagawa natin, hindi nangangahulugan na wala talagang epekto sa buhay ng iba. Kanya nga ang totoo, ang daming problema sa mundo ang nangyayari dahil saan? Sa ugaling kanya-kanya. Bakit may digmaan? Bakit nagtataasan ang presyo ng mga bilihin? Marahil ang isang dahilan ay yung ugaling kanya-kanya. No, bahala kami dito, bahala kayo dyan. Kami okay dito, bahala na naman kayo sa sarili ninyo. Ugaling kanya-kanya. At ito yung unang siguro itinuturo sa atin ng Panginoon. Pangalawa, totoo, there is nothing impossible with God. Ang milagro pwedeng mangyari sapagkat walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa nagtitiwala sa Diyos. At ito yung pinakikita sa atin ng gesture ng ating Panginoon when nang binigay sa Kanya, nang dinala sa Kanya yung 5 tinapay at 2 isda, anong ginawa niya? Tumingala siya sa langit at nanalangin. No matter how little ang meron tayo, kapag ipinagkakatiwala natin sa Diyos, walang imposible. Ang nagtitiwala sa Diyos, no, walang imposible. Yun ang ikalawang gustong ituro sa atin. Miracle is possible when we put our trust in God. Pero, maliban dyan, ang totoong milagro ay nangyayari rin paano? Ang totoong milagro ay nangyayari kung ang tao hindi nagtatago. No? Bakit sinabi kong hindi nagtatago? Kasi, tingnan nyo, I remember still, there was this time na yung ating bansa nagkaroon ng krisis. At ano yung krisis na ito? Yung krisis sa bigas. No? Kulang ang bigas. Naalala nyo pa yon? No? Kaya nga,
Naalala ko nung nasa parokya ako sa amin, nagtinda rin ako ng bigas. No, nagkaroon ng bigasan sa parokya. Linggo-linggo, pumupunta ako sa NFA para bumili ng bigas. At 'di ba, naalala niyo yung every household, every family, no? Meron lang sapat na kilo ng bigas na pwede niyang bilhin. Hindi niya pwedeng bilhin lahat. 'Di ba, naalala niyo 'yon? No, yung bawat pamilya, ang haba ng pila, no? Ayan. Pero eventually lumabas that there is no really shortage of rice. Wala naman talagang shortage. Ano ang nangyari? Hinord kasi yung bigas, yung supply ng bigas. Itinago. No? Kapag tayo nagtatago, no? Kapag tinatago natin ang mga bagay na pwede naman natin, dapat nating pagbahabahaginan, doon nararanasan ang pagkukulang. No? Kanya nga, ang totoong milagro ng pagpaparami ng multiplication ay nangyayari dahil saan? Sa generosity ng bawat isa sa atin. Ang problema, ano yung problema? Ito ang problema natin. Pagka tinatanong tayo, meron ka ba dyan? Anong sagot natin? Anong sagot? Malimit. Wala. Diba? Kahit meron naman eh. Ang sagot, palaging wala. Hindi naman nangangahulugan wala talaga. Meron, konti. No? Pero yun nga, generosity does not happen because you have plenty. Generosity is about yung giving even when you have only something that is enough for you. Sapagkat it is the attitude of the heart, no? Yung generosity ay depende yan sa puso, no? Kaya kahit mahirap, pwedeng maging generous. No, meron din namang mayaman, kuripot. Kahit na sobra-sobra, no, hindi marunong magbigay, no? 'Di ba? Kaya nga totoo yung sinasabi ng PCP2 eh. Ano bang sinasabi ng PCP2? Sinasabi sa atin na wala naman daw talagang mayaman na hindi mangangailangan, na wala nang pangangailangan pa, at wala naman pong mahirap na wala nang kakayanang magbigay. Ang problema ay yung attitude. Ang gusto palagi, pakabig. Ang gusto palagi, tumanggap lang. Kaya nga, dahil gusto pakabig lang ang ugali, no, nagtatago. At ang hindi lang naman pagkain ang tinatago eh. Maraming bagay pa. Yung talino, tinatago rin. Pwede namang ibahagi. Especially, di ba, tingnan nyo, sa parish, ang dami-dami nating mga Katoliko. And every Catholic has a distinct na kakayanan. Kung ang lahat ng yon matututong magbahagi, what kind of church ang makikita natin? A beautiful and lively parish. A beautiful and lively church. Pero bakit parang ang tamlay minsan? Because we lack generosity. The real miracle happens when people knows how to share. Marunong magbahagi. Pinapaalala rin sa atin na wag nating isipin, maliit lang. Walang kwenta. Kaya ang tingin natin, wala. Pero, sabi ko nga sa inyo, ano man na maliit, kapag pinagkakatiwala sa Diyos, walang imposible. Alam niyo po, di ba, ngayon ay St. John Marie Baptist Vianney Sunday, no? Linggo ng pananalangin para sa mga pari.
no? Lalong-lalo na mga parish priest, no? Mga nagtatrabaho sa parokya. Alam niyo po, si St. John Marie Baptist Vianney, no? Hindi po siya yung magaling na maituturing when it comes sa intellectual na kakayanan. Kasi nga, pumasok siya sa seminaryo, late na, may edad na. No, hirap na hirap nga siya sa asignatura sa seminaryo, lalong-lalo na yung Latin, no? Pero St. John Marie Vianney, no? Nang siya'y ma-assign sa isang parokya, yung Ars, no? Anong ginawa niya? Nagtago ba siya? Hindi. Ibinigay niya ang kanyang buong sarili sa parokyang yon, sa paglilingkod. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa Diyos. At yung pagbibigay na yon, transformed ours. Nabago yung ours. Why? Because, no, kahit na maliit, binigay ang kanyang sarili. Naalala nyo pa yung Pondo ng Pinoy, ngayon ay Pondo ng Pinoy din. Di ba yung Pondo ng Pinoy, ano nga yun, yung benchingko? O, siguro kung bibigyan tayo ngayon ng benchingko, baka yung mga bata dito, ihagis sa atin pabalik eh. Pero tingnan nyo, gaano ba karami na programa ng simbahan ang nasuportahan ng Pondo ng Pinoy, ng maliit na benchingko na yon? Yun ang reality. Generosity does not mean you are rich, you are generous. Generosity, it is the attitude of the heart ng pagiging mapagbigay. Kaya nga, una, ang challenge sa atin, no? Ngayon sabi ko nga St. John Marie Baptist Vianney, hamon sa aming mga pari, are we generous? Generous ba kami na binibigay ang aming mga sarili? O kuripot kami? No? O maramot kami? Ibinibigay ba namin ang sarili sa aming paglilingkod? O tama na yung pwede na yan? No? It is a challenge. Pero yun nga, it's a challenge not only for us priests. It is a challenge for all of us. Hamon yun sa ating lahat. Ngunit, kung merong higit na mapagbigay, tandaan nyo, yun ay walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos na palaging nag-aanyaya sa atin sa loob ng Santa Misa, binubusog, pinakakain tayo. Tara, kain tayo. Yan ang paanyaya ni Jesus. At sabi ko nga, yung tara, pakain tayo na paanyaya ay maging totoo sa buhay natin.